another Tambay. It's me, Miss Mela Habijan, your host and guest vodcaster. This vodcast is brought to us by Friedrich Naumann Foundation. Ngayon naman, makakasama natin ang, I guess, isa sa mga bagong bayani ng kanyang henerasyon because she's first and foremost a teacher. Ako, I have high respects for teachers because I am a daughter of two teachers. Kaya naman pag-usapan natin ang kanyang mga pinagdadaanan bilang guro. Please welcome Ma'am Karen Pamposa. Hi, Hello Ma'am po. Karen. Hello po, Miss Mela. Kamusta? Okay naman po. Ayan, mukhang ang ganda ni Ma'am Karen ngayon, no? Ganyan ka ba kaganda tuwing nagtuturo? Hindi. Yung tipong sa umaga, fresh, pag-uwi, parang napasabag sa digmaan. Napasabak sa digmaan. Ganun ba talaga kahirap kapag teacher ka? Especially grades 2 to 4 ang hawak mo ngayon. Yes. Not really po na digmaan na ano. Yung term namin digmaan kasi marami kaming na-encounter na mini challenges everyday sa school. Parang syempre kailangan mong cooperate dun sa co-teachers mo, kailangan mong i-manage yung classroom mo, then at the same time, nagtuturo ka, kailangan i-make sure mo na bago umuwi yung bata, may learning sila, kahit isa. Yun yung goal ng pagiging teacher. Dapat hindi uuwi yung bata nang walang nalalaman. Hindi uuwi ang bata ng walang nalalaman. Mm. That's a good goal. Kahit isa Yes, lang. kahit isa Isang lang. key takeaway. Actually, kahit hindi siya yung lesson, kahit yung parang good manners and right conduct nila, especially elementary, kasi foundation siya ng habang lumalaki siya. But let's go back muna. Bakit ka nag-decide na maging teacher? Was this your dream? Yes. Since po na bata ako, gusto ko talaga siyang teacher. I mean, pag naglalaro kami with friends, cousins ko, ako talaga yung teacher. Siguro na rin sabi nga nila kasi yung family namin is a family of teachers, both mother and father side may teachers. Oh, yes. So ayun, dream ko talaga maging teacher. Parang ang fulfilling niya na may naka-interact akong mga kahit bata or matanda kasi handled also high school students and even college students. Parang iba yung feeling ko kahit pa hindi ganun kataasan ang nakukuhang money or yung salary po, yung feeling yung nakaka-satisfy. Merong satisfying feeling Yes. every time may matututunan sa iyo mga bata. Yes. What's the fondest memory so far? You've handled college students, you've handled high school students, at ngayon nasa elementary students ka. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang bagay mula sa pagtuturo? Siguro actually marami pero siguro yung pinaka is yung babalik sila sa'yo. After a year or tulad ng sabi ko nakapag-handle ako ng high school. So may mga college graduate na ako. Parang ako yung nagpaaral sa kanila. So parang ang parang parent din nila ako na, ay, ang saya nakapag-graduate na ako ng college. May 2 batches na ako ng college graduates. Tapos naalala pa rin nila ako, nag-i-invite sila sa graduation celebration nila nung nagkapag-graduate sila sa college. Yun yung pinaka para sa akin, nakakaalala, na hindi nila ako nakalimutan even though years past na po. Hindi nakalimutan kasi may legacy kang Yes, iniwan sa kanila. Speaking of legacy, ang major mo is social studies. Yes. Bakit of all subjects, it can be English, math, or perhaps science, bakit social studies yung naging major mo in college? Na-realize ko rin siya, nagkaroon ako ng realization about that. Kasi parang nung grade 4 ako, natatandaan ko, yun talaga yung pinaka na curious ako about history. Parang simula nung grade 4 ako, yun na talaga yung favorite subject ko. Hanggang sa high school na ako and then nag-ano ako ng choice ako, nag-choose ako ng major ko in college. Parang may gusto akong balikan dun sa history ng Philippines kasi doon nag-start grade 4 student ako. Parang may curiosity na sa akin.
parang nangalabit, gano'n ba yung pakiramdam. So ayun, tinuloy-tuloy ko lang siya. Though hindi siya yung gusto sana sa akin ng mother ko. Though gusto niya edu, pero hindi yun yung first choice niya for me. Ano Kasi yung first choice niya for you? accountancy. Kasi medyo lang, medyo marunong din naman kasi ako sa math. So sabi niya, kaya mo yun. Pero parang sabi ko, kaya ko pero mas may gusto ako. Parang mas madadalian ako pagdating sa college kapag yung course na kinuha ko is yung gusto ko talaga. Which is, yun nga, true naman na hindi ako nahirapan nung college. Oo, nakakapagod. May moments, may nights na di ka matutulog pero hindi mo mafe-feel yung susuko ka. Ganon. Mapapagod pero you will always be fueled because you like Yes. what you're doing. Yes. 'Di ba? Ito, I have to ask this. As a history teacher, last year pumailan lang yung katagang ang kasaysayan ay parang chismis lang. Yes. How do you react to that? Natawa. Natawa ako. Though, naalala ko yung kay Mr. Xiao Chua. Parang, Xiao Chua po ba yun? Or Lord de Vera ba yun? Parang chismis ngayon, history. Parang something like that. Basta yun. Tapos parang sabi ko, yung hindi siya chismis, ang kasaysayan ay hindi chismis. Kasi ang kasaysayan, nakabase talaga siya sa mga evidences na nangyari before. So, hindi lang siya basta chismis na narinig lang natin kung kaninong marites na narinig lang, may basis siya. So, hindi ako naniniwala or hindi ako agree doon sa statement na yun, yung nag-viral na yun. Did it offend you? As a bit. teacher? Yes, a bit. Lalo na parang nila na syempre, parang parang na-instill dun sa bata. Chismis lang yung teacher. I mean, yung kasaysayan. So, walang naano sa yung teacher mo. Walang na-input. Parang ganun yung dating sa akin. So, sa mga nakikinig, tandaan natin, ang kasaysayan ay laging may basehan. Yes. At ang basehan ay katotohanan. Yes. At walang ibang version. At walang ibang version. Gusto natin yan. Pero ito, sinasabi kasi nila na parang hindi siya major subject. 'Di ba? Ang major subjects na tinuturing natin sa Philippines, English, math and science. Yes. How do you respond to that? Maybe kasi yung mga sabihin natin mga test na ginagawa internationally is English, math, and science. So, siguro yun yung kino-consider. Pero for me, yung history or yung subject na AP kasi po ngayon, di ba, Araling Panlipunan, is also part po ng major subject natin. Kasi it talks about the past, not only the past, present, and also na nakaka-affect sa future po. Hindi lang ng isang tao, kundi buong bansa natin. And even world, kasi dinidiscuss natin also in Araling Panlipunan is world history. So, for me, syempre, major ko siya, kino-consider ko siya as major din po. Na dapat na yun din yung nakikita ng lahat. Na part din siya ng major, though hindi siya sinasama sa mga international test and quizzes po. Kasi yun yung, kumaga, syempre sa ibang bansa, iba yung history nila, iba yung tinatakan nila. So, hindi mo pwedeng isama sa quiz ng international kasi meron tayong sari-sariling history. Absolutely. Iba-iba kasi tayo ng kasaysayan. Iba-iba tayo ng pinanggagalingan. So, hindi siya pwedeng for all. Yes. Diba? Yung English kasi, math and science, may pagka-universal yes. Diba? So, kaya ako parang as a former student, years back, diba? I see to it that I also prioritize history. Kasi, diba yun yung parang magpapakita sa'yo na ito yung nangyari in the past na naging resulta ay ang kasalukuyan. Yes. So, paano mo yun gagamitin so that you can have a bright future? Yes. Is that how you tell your students? Yes, always. Sinasabi ko sa kanila na, kasi ang laging term nila is, pag AP or Araling Panlipunan, boring. So, I make sure na hindi nila ma-feel yung boring. How do you make it fun? Integrating yung games, videos, kasi pangit po yung yung talagang si teacher lang yung nagsasalita. So, I make sure na pati sila involved.
So, usually niyan meron kaming balitaan muna, sharing ng narinig nila. Kasi ganun yung mga bata ngayon. Parang, syempre pag may narinig silang balita, nagko-comment yan. Uy, narinig ko yan. Or may opinion ako about that news. So, yun, balitaan. Then, sometimes may games kung pasok dun sa lesson. And then, syempre yung mga videos. Viral man yan, or mga past videos, or yung mga movies about historical, yung mga Pilipinong nagpag-ambag sa history natin. So, ganon. Kasi before, hindi pa naman uso po yung YouTube, hindi pa uso yung mga gadgets, yung mga technology. So, parang pag nakita mo, ay Manila paper, cartolina, pictures lang. Parang yung ibang bata na hindi naman visual learners, naboboringan talaga. So, you use them as tools. Yes. Yung YouTube or ibang mga socials. Pero on the other side, hindi ba mas mahirap magturo ngayon ng kasaysayan or ng araling panlipunan for that matter because of social media as well, especially sa dami ng misinformation? It's a challenge kasi yung bata naman, ang maganda sa mga students nowadays, open-minded sila. Parang pag may nakita sa social media, sabi nila, teacher, ganito ba yung kung anong topic yon or kung anong napanood nila, they ask. Yun yung maganda sa kanila. Hindi sila yung sabihin mo na, pag napanood, naniniwala agad. Actually, they usually parang usap with their friends. Nag-uusap sila about sa topic na yun. Tapos minsan naririnig ko yun yung pinag-uusapan nila. Tapos yun, minsan nagbabatin ako, minsan sila naman yung nagtatanong. So, ayan. So, natututo din sa pamamagitan ng pagtatanong. Yes, tapos kailangan din syempre, i-guide mo din sila. Kasi nga, di ba, hindi naman lahat ng nasa social media is true. And hindi naman lahat ng nasa social media ay, tawag dito, parang mag-guide sila. So, kailangan din ng guidance ng, bukod sa teacher, of course, yung parents nila. Ikaw ngayon as a teacher, of course, you also use your social media. Yes. Do you think na ang pagiging guro nakakatulong din sa pag-empower ng sarili mo when you use social media? Yes. Parang iba yung respect kasi ng tao pag alam nila na teacher ka. So, ayun, I think meron akong power na makapagbigay ng katotohanan through social media. So, yun, ginagamit ko siya. Siyempre, no to fake news tayo. So, kailangan natin i-guide yung mga, kahit yung hindi students natin, even our friends and family na iba yung naiisip nila or yung nalaman nila before or narinig nila sa ibang tao. So, nakikita nila yung post mo, minsan magpi-PM sa'yo, ganyan, magkakwentuhan kayo. Ganun po. In your own little way, paano mo kino-combat ang fake news as a history teacher? Whenever I see fake news, social media, share ko, then magbibigay ako ng information about doon para ma-debunk yung fake news na yon. Sometimes may, halimbawa, yung mga laws, kasama ko pag shinare ko yung caption ko, may mga laws o kaya yung mga link ng tawag dito, reliable sources, nililink ko doon. Pero if ever may magtanong, magkiklik sila, makikita nila kung ano yung tunay talaga. May mga efforts ngayon na sinasabi na they're trying to quote-unquote change history. How do you react to that? Sabi ko nga kanina, walang ibang version ng history. So, yung mga taong gustong baguhin yung history, I think di naman sila parang magtatagumpay hanggat may teachers na naka-align po sa katotohanan, na willing mag-correct ng maling nalalaman ng mga students as well as their friends and and family. So, yun po. And ngayon, anong goal mo as a public school teacher, teaching grades 2 to 4, teaching history? Paano mo nakikita yung sarili mo as a contributor to preserving the truth? Siguro integrating what is happening now in our lesson, especially pag may kinalaman sa history tapos align siya sa nangyayari ngayon. So, combine po ng nangyayari ngayon and nangyari noong unang panahon para makorek and makontinue yung parang spread ng totoo kesa dun sa fake news.
Sayang. Hey! Ako curious ako, of course, in a school environment. Hindi ka lang naman sa students nakikipag-interact. Yes. Pati sa mga Mm. teachers. Integrating your profession as a teacher and your subject na history, meron bang mga sitwasyon na kailangan mong maipakilala yung katotohanan at muling ma-remind yung mga co-teachers mo na ito po yung katotohanan? Yes, merong instances na gano'n 'pag nagkakaroon ng free time o kaya kahit yung mga seminars, 'yun nagkakaroon ng exchange of opinions. Usually just sa seminar, pero yung kapag yung ano lang, free time lang na ganyan, 'pag naipapasok, kapag may topic na napag-usapan na recently lang, yun naipapasok ko yun, yung gano'ng type ng, topics, sabi niyo nga po. Pero kapag kasi yung normal lang ta's hindi mo mababanggit, hindi yun talaga mapag-uusapan unless isingit mo siya talaga dun sa topic na pinag-uusapan niyo. Anong masasabi mo doon sa mga tao na nagsasabing opinyon ko ito, pero Yes. naka-anchor yung kanilang opinyon sa maling impormasyon? Um 'Pag gano'n po, ang una kong ano sa kanila rabat is, I respect your opinion too. Kasi sabi nila, opinyon ko 'to, respeto. Pero siyempre hindi naman sabi nga natin, hindi naman lahat ng opinion is tama. So though hindi wala ring opinion na mali, nagiging mali lang siya kapag ina-align natin yung opinion natin sa mali din. I mean, tulad nga po ng sabi niyo, nakaangkla dun sa maling impormasyon. So 'pag gano'n, ang ta-targetin natin, 'wag yung opinion nung tao. Dun sa impormasyon kung bakit nila nasabi yung opinion nila. That's a very good tip, 'di ba? Mm. Ang targetin natin is yung information that backed up the opinion. Kasi who knows, 'di ba? Yes, minsan kasi hindi rin naman nila kasalanan kasi yun yung information na napakilala sa kanila. So, hindi natin sila masisisi. Pero puwede naman natin silang bigyan ng yung talagang opinion na I mean information na tama. Baka sakaling mabago yung opinion nila. May mga oras ba sa kaloob-looban mo napipikon ka? Meron. How do you handle that? Siyempre as a teacher, di ka puwedeng mag-burst out ng galit mo. Tsaka 'pag teacher ka, mahaba talaga yung pasensya mo. So, ikaw yung teacher, ikaw yung mahaba ang pasensya, ikaw mag-a-adjust. So, kailangan compose ka pa din while, parang confronting that person. And that's a very important learning I got from my parents. Kasi sabi nila, since you are educating people, importante na makita mo na mayroong mga learners na madaling matuto, Yes. merong mga learners na proseso kung matuto, Mm. at meron din namang mga learners na ayaw talagang matuto. Yes, kaya yung activities 'pag teacher ka kailangan ano siya, marami. Parang ano siya, different activities na, ibibigay mo para hindi lang naka-focus sa fast learners, sa slow learners, pantay sila. Kasi nga hindi lahat ng learners pare-parehas. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng kabataan ay iniisip maging teacher Mm. or araling panlipunan teacher for that matter. If you are to talk to them para kumbinsihin sila to take this profession, what would you tell them? Hmm, teacher, yung pagiging teacher is a noble profession. So, ang lagi kong sinasabi kasi, kung hindi kaya kung hindi kaya, for me 'pag hindi kaya maging teacher, 'wag pilitin. Kasi 'pag naging teacher ka, ang daming buhay ang puwede mong, parang ma-touch. So, 'pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, maapektuhan po yung tinuturuan mo. So, for me kasi parang calling din yung pagiging teacher. So, kapag, parang darating sa bata kasi yung, "Ay, gusto ko maging teacher." Mababanggit na lang nila, "Gusto ko yung ginagawa ng teacher ko, gusto ko gano'n yung gagawin ko din in the future." Pero dun sa magkakaroon po ng mga calling as a teacher, as a profession kasi and vocation po ang teacher, kailangan tayong teacher is, hindi tayo naniniwala basta-basta ng walang ebidensya. At siyempre kung may makuha man tayong information, kailangan based dun tayo sa reliable sources, hindi sa sabi-sabi lang.
Kasi that will be a chismis na. Pagsabi-sabi lang. Kasi nga, ang kasaysayan Na ay hindi chismis. Last question, Miss Universe question po, Ma'am Karen. May saysay ba ang kasaysayan? Definitely yes, meron talaga. Kasi nga po, whatever happened in the past would affect our present and as well as our future. And Ay, thank you. Maraming salamat, Ma'am Karen, sa pagpapahiram ng oras mo sa amin ngayong umaga. Thank you rin po. I'm pretty sure marami sa ating mga tagapanood at tagapakinig ang natuto, and hopefully, some of them will pursue the career that of you've taken. teacher. Yes. Mahirap maging guro, but one fantastic thing about being a teacher is that you're able to transform lives. And I'd like to believe that being a teacher is the noblest profession. Kasi wala tayong pangulo, wala tayong doktor, wala tayong arkitekto, wala tayong inhinyero, wala tayong abogado, o wala tayong tao kung walang guro. Everyone began their journey with teachers. Hanggang sa muling pagtampay.